Biro para sa ilan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na itinatalaga niya ang sarili niya bilang designated survivor. Kasunod yan ang anunsyong hindi siya dadalo sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero para sa ilang eksperto, pagpapakita itong buwag na nga ang mini team. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. No. Okay. No, I will not attend the SONA. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirmang hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kung sakali, ito ang unang beses na absent ang running mate ni PBBM sa taunang SONA. Pero kung hindi siya pupuntang batasang pambansa, anong balak ni VP Sara? I am appointing myself as the designated survivor. Tingin naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nagbibiro lang si Duterte. Wala naman daw kasing designated survivors sa Pilipinas at sa Amerika lang daw may ganun. Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. Sa Amerika, pinipili ng Pangulo ang designated survivor mula sa kanyang gabinete. Inilalayo siya kapag may pagtitipo ng mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Ito ay para masigurong may hahalili sakaling mamatay ang Pangulo at ang mga nasa line of succession o mga susunod na pwedeng humalili sa pagkapresidente. Sa Pilipinas naman, itinakda na ng 1987 Constitution ang Vice President, Senate President at House Speaker bilang pagkakasunod-sunod sa line of succession. Kailangan din nilang magpasa ng batas para sa special elections sa ikatlong araw ng pagkabakante ng posisyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Sa gitna nito, wala pa raw natatanggap na formal na sagot ang Kamara mula sa opisina ng bise. Tiniyak din ni Velasco na mahigpit ang magiging seguridad para sa SONA ng Pangulo. Anticipated na yan ng security team namin eh. In fact, almost 100% nakalatag na yung security plan nila ron. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ni Duterte na hindi dumalo sa SONA. Pero iginiit niya ring mahalagang pagtitipon para maipakita ang pagkakaisa ng mga nakaupo sa pwesto. Kung ang political analyst namang si Richard Heydarian ang tatanungin, ipinakita ng pahayag ni VP Sara na buwag na talaga ang unity team na nagpapanalo sa kanila ni PBBM. Pero hindi na rin daw ito nakagugulat. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity team. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. Dagdag pa ni Heydarian, hindi malabong mabigyan ng ibang kahulugan ang pahayag na ito ni Duterte. For her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. So, dapat hindi magtataka si Vice President Sara Duterte if maraming tao magbibigay ng ibang kaalagan, no? Dun sa sinabi, is this a veiled threat? Is this a joke? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.